Hello, magandang gabi po. Ngayon po ay alas 11. Medyo natagalan lang tayo kasi medyo nagka-problema yung ating sound system. Ang ating topic sa ngayon ay tungkol pa rin kay Villar, Manny Villar. Lumalabas na kaya pala sa yumaman ng yumaman, talagang magaling sa sipag at taga. Ang kwentuhan natin ngayon ay tinataga niya ng Water District. So, bago natin magpatuloy ito ay nais ko lang ibatiin ang lahat, no? Ang si Ernesto Lagramada diyan sa Seattle, Washington. Si Rodi Sali sa Bohol. Si Gile Robles. Si Imar Nibal diyan sa La Union. Tapos diyan sa Katarman, si Luciano Gahutos. Inibita niya ako na mag-BOS din para sa Bunyog, sa Katarman. Problema natin ito kung paano tayo pupunta dyan kaya walang schedule na malapit. So anyway, BOS Bunyog Orientation Seminar ay importante din yun. No? So magandang umaga gabi kay Teto Dayayday Katunaw. Kay Jelly Robles, maraming salamat sa iyong yung super sticker. So, pinalitan ko ang aking background. Yan po ay rin, yung barko na madali na mawawasak. Yung barko na BRP Sierra Madre, na yan tanging dumidepensa ng Pilipinas laban sa China. Si Bernie Saludo, magandang gabi. So ito po si Dr. Toto Bunyog, Toto Housing. At ako ay kalbo, sabi ng mga baser ko. Pero gwapo naman sabi ng nanay ko. Ako ay Vin Crudo o Vin Diesel na vlogger ng Pilipinas, sabi ng asawa ko na taga Bohol. So ang topic po natin sa ngayon ay yung ninakaw ng pamilya Manny Villar, Cynthia Villar, si Camille Villar, si Mark Villar, ang asawa niya pa si Emeline. Ayan, Aglipay na asawa niya, no? Sa dating congresswoman din na anak ng dating SAF director at PNP chief na Edgardo Aglipay. So, Jigger Yarte, magandang umaga po. So, ito ang ating pag-usapan po. Bayan ko, ito po ang halimbawa na kung saan ang mayaman ay lalong yumayaman. Makikita mo kung paano ang diskarte na ginagawa. At ginagamit ang kanyang koneksyon sa politika. Kaya ito po ay ang paghahalo ng politika sa negosyo. So, hindi na po serbisyo ang tinitingnan. Sa paggamit ng kapangyarihang politika at kapangyarihan sa maraming pera ay nagkakaroon ng magandang negosyo ang isang tao. Ang ating ihalimbawa nito ngayon ay si Mr. Manny Villar. Umalis siya, tumakbo siya sa dating senador siya, naging Speaker of the House, naging Senate President, at tumakbo pagka-presidente, pero talo. So, talo man, hindi man siya natalo, so matatal. Bakit? Kasi pagkatapos niya, tumakbo ang kanyang asawa bilang senador, ay nanalo rin. So, ibig sabihin, kahit natalo siya sa pagkapanguluhan, nagbitbit naman niya ng influensya at popularidad para yung kanyang asawa ay mananalo bilang senador. So, nanalo rin ang anak niya na si Mark Villar na bilang senador din. At ngayong 2025 election ay nagpakalat na ng tarpaulin ang kanyang anak ni si Camille
Villar Hinwino. Actually, Hinwino ang mister niyan, pero hindi niya dinadalang apelidong Hinwino. So, Camille Villar. Tatakbo naman siya senador ngayong 2025. So, ang problema lang dyan sa kanila is ginagamit nila yung pera nila at ginagamit nila ang kanilang influensya sa pagpapakita sa bansa na papasikat sila. Ilang milyon kaya ang ginastos dyan sa tarpaulin? Biro mo, buong Mindanao, buong Visayas, buong Luzon may tarpaulin. Alam na alam nila na sa Kwaresma ay lalakad ang mga tao papuntang kung saan-saan na mga para mag-observe ng tinatawag na Huwebes Santo at Biyernes Santo. So, umuwi sa probinsya kaya ang dami ng mga nilagay ng mga tarpaulin. Ngayon, nung pag-alay lakad sa Antipolo, kabilat kanan sa kalsada ng Antipolo, ay makikita mo ang tarpaulin ni Camille Villar at kasabay niya ang tarpaulin din ni matinik walang matinik walang matulis na pulis sa matinik na misis ni Bong Revilla. Andun din si Bongo. So, ito si Camille Villar, congressman siya, congresswoman siya ng Las Piñas. Bakit umabot hanggang Antipolo, umabot hanggang Mindanao, hanggang lahat ng probinsya sa Mindanao? Mayroon siya kinakabit ng mga tarpaulin. So, ibig sabihin, determinado din talaga sila na manaig. Biro mo, may Villar na nasa Senado, hindi pa sila kontento niyan. Kailangan dalawahan pa nila. So, ibig sabihin, we have another political family dynasty wanting to keep the dynasty. Kagaya si Cynthia Villar, aalis na kasi nakadalawang term na. So, ang balita ko, tatakbo sa mayor ng Las Piñas. Well, hindi natin alam kung mananalo siya ng mayor ng Las Piñas. What is important is, alam na ng Las Piñas, ang rekomendasyon ko sa kanila, huwag nyo na iboto yan. Kakampi ni Kibuloy yan. Kaya dapat ay yan ay bigyan ng leksyon. Alam mo, number one na tumututol sa political dynasty na pagbabawal ay itong si Villar. Sabi niya, bawal ng political dynasty, binubuto naman kami ng tao. Totoo ba yan? Binuto ba kayo ng tao o smartmatic? So, anyway, even then, dapat, delikadesa system, huwag kayo magdalawang Villar na senador. So ngayon, ang nangyari, dahil dalawang Villar na senador, lahat ng gusto na gagawin ng inyong patriarch na si Manny Villar na diskarte ay pasok na pasok sapagkat may political backing. Hindi po nalalayo, hindi ko nakakalimutan na yung Capital Bank na pinatakbo nyo nung araw na nalugi. Bago ko ikwento yun, batiin ko muna si Jigger Yarte. Sa pagkay ko, sa buhatan niya, bago kasi na mayor ng Bacolod City, si Jigger Yarte, si Rudy Bragaes, si Ruel Kaagbay, si Rudy Bragaes ay nanonood pa sa Denmark. Oragon ini. So, maray na banggi, Rudy. So, mga kabunyog, ito po si Dr. Bunyog nagsasalita sa inyo para sa kabutihan ng bayan, maghatid sa inyo ng totoong pangyayari sa Pilipinas. Okay. Nais kong ipunto na isa sa pinagbulan ng kayamanan ni Villar, Manny Villar, congressman pa siya nito nung araw, ay yung Capital Bank. Alam niyo ba yung Capital Bank? Yung Capital Bank po, nung araw ay bangko yan na hawak ng mga Villar. So, ano ba ang ginagawa niyan? Ako natin, gumamit tayo ng AI. Chatbox. Chatbox sa igagamit. AI. Magtanong tayo sa AI. Ganito pong isang gamit ng AI. No? Continue with Google. Okay, continue with Google. So, paggamit ng AI ay parang Google siya, pero i-type mo lahat ng tanong.
Alam niyang lahat ng tanong, isagutin. So, itatanong ko. Ito, nagbigay na nagsagot ng chat GPT na AI. Sorry, I can understand. Let us see kung ano may sasagot ng chat GPT. Sabi ng chat ng AI, Capital Bank is a rural bank in the Philippines that was established in 1953. It primarily serves the province of Nueva Ecija. If you need more specific information or assistance regarding Capital Bank, feel free to ask. Okay. Okay. Ang Capital Bank was acquired by the Villar Group, si Manny Villar, a conglomerate owned by Manny Villar in November 2019. The acquisition was part of the Villar Group's expansion and diversification efforts in the financial services sector. If you have any more questions or need further details, feel free to ask. Yan, sabi ng AI. So anyway, nais ko lang bagitin na yung bangko, ang naisip ko nito ay nakuha ni Villar yung bangko na yan ay pagkatapos nung nakuha niya ay kanyang ginamit na pagkukunan ng pera. Dahil ang bangko may pera, so ang gagawin niya ngayon, kailangan ni Villar ng pera. So ginawa ni Villar dyan, marami siyang mga lupa, nilon sa bangko niya. Sarili niya bangko, doon siya umutang. Ginawa niyang collateral para sa utang ay yung mga lupa na kanyang nabili at kinonvert sa lote-lote para sa subdivision. Pero nung kanyang nilon, overpriced na. So, ibig sabihin, nung binili niya mga lote na yon, ang equivalent na halaga ay, halimbawa, 100 square meters. Kung binili niya tag 1,000 per square meter, that is 100,000 pesos lamang. Dahil pinresyohan niya ng 3,000 per square meter na naging subdivision, ilulon niya ng mga sa halaga ng 2,000 square meter o 1,500 square meters. So, ibig sabihin, 150,000 ang loan niya. Kukunin niya ng 150,000 sa ilang lote yan. Kung 1,000 na lote, di 1,000 na 150,000 din. So, 150 million ang makuha niya. Ngayon, sadya niya ang hindi babayaran yun. Kung hindi babayaran, maririmata ngayon ng Capital Bank ang mga lote na binigay ni Manny Villar para pang collateral. So kung naging collateral at narimata na, kukunin ngayon ng Capital Bank. Pero ang hindi ninyo alam, may capital ang ginamit na capital ni Manny Villar dyan ay 1,000 pesos per square meter lang kasi nang binili niya, sakahan pa yon. Kinonvert na lang niya at pinresyohan niya ginagawa niya, pinapalitan niya kagad ang value o valor sa mga tax deck. So magiging 4,000 per square meter kasi subdivision na nga may pangalan at ngayon gagamitin niya ngayon yun na collateral at isasangla sa kanyang sariling bangko. At hindi babayaran kasi gagamitin niya yung pera pinagsanglaan sa ibang mga project. So by the way, para nyo malaman, sa batas po ng banking, kapag ikaw ay magbubukas ng bangko, kung may capital ka na halimbawa may capital ka 500 million pesos, tatapatan yan ng Bangko Sentral ng Pilipinas, bigyan ka rin ng 500 million pesos. Sa makatwid, ang bangko mo na binuksan, nagkaroon ng pera na 1 billion. So kung 1 billion, ang ginawa mo, kasi gusto mong kumita, lahat ng mga lote ipangalan mo sa iba-ibang tao, maglulon ngayon sa bangko mo. Pag maglulon sa bangko mo, ang presyo na original ng lupa ay 1,000 per square meters, sasangla mo ngayon na may presyo niya is 3,000 per square meters, so aprobahan niya 50% lang.
nakakakuha ka kayo ng 1,500 pesos kada square meter. So ngayon, ang ubusin mo, makaabot ka 1 billion, halimbawa 1.5 billion ang utang mo, panay lupa. So ngayon, hindi mo babayaran dahil sarili mo naman bangko eh. So kung hindi mo babayaran at dahil nakapangalan sa iba-ibang taong lupa, ay hindi na magiging bawal. Kasi bawal po sa batas ng bangko na mangutang ka sa sarili mo bangko. Bawal po yan. Tawag dyan ay dos-re loans. Ang tawag sa dos-re loans ay direktor. Kung direktor ka sa isang korporasyon o bangko, hindi ka pwede umutang sa sarili mo bangko. Officers, pag opisyal ka sa sarili mong bangko, hindi ka pwede umutang sa sarili mong bangko. S, stockholder. Kung stockholder ka sa sarili mong bangko, hindi ka pwede umutang sa sarili mong bangko. Tapos RE, anong RI? Related interest. Ibig sabihin, padiskarte mo na may relasyon din pala. Okay? So, iyan ang bawal dos-re loans ang tawag dyan sa batas. So, ngayon, ginagamit niya ni Villar ngayon umutang sa sarili ng bangko. Pero, para hindi halata, nakalagay na sa pangalan ng iba-ibang tao. So, ngayon, wala siyang pera pambayad kasi ginamit niyang pera na nilon sa ibang mga negosyo na naman. Kumbaga, ginamit niya, ginawa niya gan, niluluto niya sa sariling mantika itong bangko. So, ginamit niya sa iba, ano gagawin ngayon? Rematado na. Kung rematado na, edi ngayon, isusuko na lang ni Villar sa Central Bank ang bangko. O ito na, ang mga nakasanglang lupa ay ito, sinusuko ko sa inyo mga titulo, ito. Ibig mo sabihin, tingnan mo nga, in-overprice yung lupa na sinangla sa bangko, binigay sa Central Bank pambayad. Kasi yung Central Bank nangangapital. So, binigay mo sa Central Bank, ang nangyari, nakabenta ka pa ng lupa sa Central Bank. Ang kapital mo ay 1,000 pesos per square meter, naibenta mo ng 1,500 per square meter. Kumita ka pa. So, ganun po ang ginagawa. O, naintindihan niyo bang ibig sabihin? So, diyan po nagsimula si Manny Villar. Ginagamit yung pagiging congressman niya. Minsan, narinig ko doon ay nalala ko, subject to my confirmation of my research later on, na umutang din siya sa SSS. Ganon din, niluto din sa sarili mantika ang SSS. Ang mga diskarte ng mga mayayaman na ganon, kagaya kay Villar, ay ginawa niya ni Andrew Tan na number 4 ata na pinakamayaman sa Pilipinas. Siya po may-ari ng Mega World at siya rin ang may-ari ng fundador at Emperador Brandy. Ano naman ang ginawa niya? Noong mga pagkatapos ng pagtapos ni Cory na maging presidente, tumakbo na presidente si FBR, si Fidel Valdez Ramos. So tinulungan siya ni Andrew Tan. Nanalo si Fidel Valdez Ramos. So ang ginawa ni Andrew Tan, para yumaman siya ng gusto, ganito. Nung panahon na yon, meron siyang itinayo na ng mga kondo doon sa Eastwood, sa Libis, Cubao. So itong panahon na ni FBR, nilapitan si FBR, sabi niya, mayroon akong proposal. May 1 hektaryang lote dyan sa Mabini Street sa Manila. At ang 1 hektaryang lote yan ay katabi lamang ng Diamond Hotel. So 1 hektarya yan, Pista Filipino dati ang pangalan yan. So ang alok niya, papatayuan yan ang 2,000 square, kasi ang 1 hektarya is 10,000 square meters. So ngayon, ang alok niya, ang 2,000 square meters, patayuan niya ng parang building na 40 stories, gagawing opisina ng Land Bank kasi Land Bank ang may-ari ng lupa. At ang natirang 8,000, magiging kanya. So ano nangyari? Pumayag, siyempre utos ni Fidel Valdez Ramos, walang magawa ang opisyal ng SSS. So inaprobahan ng SSS. Ang nangyari, tinayo nila ngayon ng 40 stories. Kaya lang hanggang 2 stories lang nagawa niya kasi kulang kapital niya. Anong ginawa ni Andrew Tan? Ang ginawa ni Andrew Tan, lumapit na naman siya kay Fidel Valdez Ramos. Sabi niya, sir, tulungan mo naman ako. Nakulang ang aking cash flow eh. O so anong gagawin natin? Uutang ako sa SSS ng 1 billion pesos. At para matapos ko yung land bank na building. At babayaran ko. So sa makatwid na aprubahan ang utang niya na 1 billion pesos. At pinatapos niya na ngayon ng 40 stories. Ngayon, mula sa pera na 1 billion pesos,
ginamit na yan na nagpatayo din siya ng hotel katabi sa gilid ng land bank. So nagpatayo siya ng hotel na tawag doon ay Hyatt. Napakalaking hotel at marami diyan mga casino-casino pa. So sa madalit sabi, ang $1 billion na pera ng SSS ay ginamit ni Andrew Tan na pangpatayo ng kanyang hotel. Binawasan niya lang yon ng konti para ipatayo ng condominium o condominium offices para sa Land Bank of the Philippines. Ito na. Hindi nakabayad. Ano ngayon ang nangyari? Eh di, sinisingil na sa ngayon ng SSS. So anong ginawa? Eh di ang ginawa, hindi actually sa SSS umutang. Doon sa Land Bank umutang ng 1 billion. So ang ginawa ngayon ng Land Bank, sinisingil sa Land Bank. Ang ginawa naman ni Andrew Tan, lumapit na naman siya ngayon kay Fidel Valdez Ramos. Sabi niya, sir, tulungan mo ako. Anong gagawin? Para mabayaran ko utang ko sa Land Bank na 1 billion ay kung pwede ibayad ko mga condominium ko na nagawa doon sa Libis, sa Eastwood. So pumayag naman si Fidel Valdez Ramos. So ngayon, ang nangyari, nung ibinayad sa 1 billion na utang sa Land Bank, itong mga condominium sa Libis, sa Eastwood, ay mas mataas pa ang presyo ng bawat unit ng ibinayad niya sa Land Bank. Ibig sabihin, naloko na nga ni Andrew Tan ang Pilipinas, niloko pa niya, binentahan pa niya ng mapagkamahal-mahal na condominium unit. So ganun po, pag yumaman ang mga mayayaman, may tinatawag na sipag at taga. Yan po si Manny Villar. So, yumaman ni si Manny Villar, marami na siyang natandaan yung C5, pinaikot-ikot yung kalsada, pinagawa niyang kalsada. Yung pala, marami siyang subdivision na doon, mga lupa na nabili. So, ginawa niya subdivision. May subdivision sa Brittany, may Camellia Homes, lahat dami-dami. So, ngayon, yan na ngayon ang tinatawag na Villar City. So, yan, ganun ka gahaman, ganun ka sakim, ganun ka taga si Villar. So, ngayon, ang ginawa niya na ngayon ay naman siya, pumunta naman siya sa negosyong tubig. Nakita niya maraming mga water district sa buong Pilipinas. Kahapon ay diniscuss natin ang tungkol sa water district ng San Jose del Monte sa Bulacan. San Jose del Monte City. Iyon ay, ang San Jose del Monte City ay isang water district na walang lugi, walang utang, tuloy-tuloy magandang kita. So, ginamitan niya ng magic, pinwersa niya sa pamagitan ng paggamit sa binigyan niya ng pera, ayun ang tanging mangyari, wala lang ibang paraan. Bigyan niya ng suhol yung mayor ng San Jose del Monte at siyempre asawa ng mayor, si Congresswoman Rida Robes, para persahin ang water district ng San Jose del Monte na gumawa ng resolution at makipagsusyo or joint venture sa Prime Water Infrastructure Corporation. At kung saan, at kung maghalo na sila, edi patakbuhin ngayon ng Prime Water ang tubig na negosyo ng water district. So, pinakita ko kahapon, lugi ang nangyari sa San Jose del Monte. So, ganun ang ginawa niya. Ito ngayon, ang Bacolod City Water District, ginagawa niya rin, sigurado ko po, ang mga konsehal diyan at mga mayor, kung sino man mayor noon ng 2020 ng Bacolod, ay binigyan ng pera yan ng Villar Group at ng Prime Water Infrastructure Corporation para makuha nila, masosyos nila sila sa Bacolod City Water District. O, nakuha. Ang problema sa ngayon, nung nakuha na, lalong nagkahitot-hitot na lugi-lugi ngayon ang Bacolod City Water District. At ang commitment diyan ang Villar Group. So sila ngayon, may pangako sila na sa loob ng 25 years ay magkakapital sila ng 6.5 billion pesos. Sa ngayon, nag-usap tayo, hindi pa lumabas yung mga pera na yon. Kukunin pa yun sa kinita niya sa Bacolod City Water District. Yan ang gagawin niyan. So anong nangyayari diyan? Nung nakipagpirmahan siya dito sa Bacolod City Water District ng sosyo noong June 30, kung hindi ako nakamali, June 2020. So hanggang ngayon,
Mula nung pumalit ang mga bilyar company sa Bacolod City Water District, ay lalo na problema, daming mga reklamo na wala ng tubig, marumi pang tubig, o di kaya nagmahal pa, at kahit na wala kang ginamit, halimbawa, bakante bahay mo, umalis ka, wala kang ginamit, magbabayad ka pa rin ng minimum. So ngayon, yun po ang sitwasyon dyan. So, paano ganun ang diskarte ng mga bilyar para yumaman? Ngayon, sa nag-usap tayo, sa kanila na yung Zamboanga City Water District, sa kanila na yun yung marami, Tagaytay Water District, Baguio City Water District, ang dami-dami, nakuha na nila. Okay, so ito ngayon, ipapakita ko sa inyo ang datos, ang mga reklamo, no? Reklamo muna ng kwan. Ang problema dito, nagtanggal pa siya ng 59 na empleyado ng Water District ng Bacolod para lamang pumakuan. Hindi ko alam kung bakit tinanggal niya. Pero next ay tatakil natin itong katotohanan na bawal pala talaga magtanggal. Anyway, sa sunod ko lang babanggitin yan. Ang nagreklamo, ito si Councilor Wilson Gampua. Nagreklamo siya na bakit tinanggal pang empleyado ng dating empleyado ng Bacolod City Water District. Yan. Itong reklamo ni Councilor Wilson Gamboa. So, kung basahin mo ito, ang kanyang reklamo lang, bakit mo tinanggal ang empleyado na dati ng Bacolod City Water District? Kapalit, ang rason ninyo kasi redundant na. Ibig sabihin ng redundant, dalawang tao nagtatrabaho para sa isang trabaho. Eh ngayon, paano nyo sasabihin ni Villar na may redundancy kung pagtanggal nyo ng tao, nagpalit naman kayo ng bagong tao? Yan ang reklamo ni maliban sa mga reklamo na ang mga tubig doon ay lalong nadumi, lalong wala, dapat 24/7, kumbaga sa isang araw, 2 hours lang magkaroon ng tubig, yan po ang reklamo. So ngayon, tingnan natin ang ibang reklamo pa. So ito pa, reklamo rin. Ipakita, i-upload ko. September pa ito na reklamo, ha. Share screen. Ayan. Makita ninyo, ang ating kong screen, makita ninyong official ng Bacolod City. Ang petsa nito, September 6, 2022. Kumbaga 2 years pagkatapos na maibigay sa kanila ang management ng Bacolod City Water District. So basahin natin sandali. Prime Water Bacolod has consolidated short and long-term solutions with the Bacolod City government to solve water consumption issues the city has been experiencing over the last several months. Present in the discussion were Mayor Albi Benitez and City Councilor Honorable Calao Pintibilla, Honorable Pau C., Honorable Celia Flor, and Honorable Thadi Saison. City Administrator Pacifica Maghari III has also attended. The meeting was a response of Prime Water after Mayor Benitez initiated Isugid kay Mayor Citizens Water Watch in his official Facebook page, an online survey that was conducted to recognize the pulse of the citizens regarding the issues in electricity, waste, and water. So laging may low pressure ang tubig. Yan ang reklamo. 2022 pa yan. Hanggang ngayon, hindi pa na-solve yan. Okay? So ipakita ko naman sa inyo yung iba pang mga problema. Ito naman, March na anong petsa nito? September naman to, 1 year after, 2023. O, tingnan natin, ano bang reklamo? 1 year na to, tingnan natin kung na-solve. Ito, report ng Sunstar. So, Basiwa Employees Union calls on Mayor to restore local control of water district. So, na hiningi nila na kunin na ng city ng Bacolod ang pagkontrol sa water district. Kasi puro naman wala rin pangyari, kulang tubig, marumi ang tubig, lahat na problema, nagtatanggal pa ng empleyado. So gano'n ang ginawa ni Villar dyan.
So, dito naman, hanggang sa January 2022, 2024, ay may problema pa rin. O, ito, basahin ninyo. Gusto ko lang ipakita sa inyo na ang problema sa water shortage ay hindi pa rin nasusolve ng prime water ni Villar. Ayan. Bacolod City water crisis resolved daw pero wala pa rin yan. Ibalita lang yan. Yan ang sinabi, resolve, pero nangako lang na may tubig na ibibigay. So, may problema pa rin hanggang ngayon. Tapos, nananawagan ng mga congressman na imbestigahan na. Okay? Ang Bacolod Councilor wants Water District to explain. Ito naman, PETSA, this is January 16, 2024. Ibig sabihin, bago lang. Tingin basahin natin. Lumalabas na yung mayor ngayon, si Mayor Benitez, ay mukhang kasabot ni Villar. Hindi siya gumagawa ng hakbang na matibay. Na kunwari na lang siya na pumapabor sa tao. Kaya hindi ako naniwala sa sinseridad ni Mayor, ano pangalan ng Mayor? Si Benitez. The Bacolod Sangguniang Panlungsod has asked the managers of the Bacolod City Water District and Prime Water to explain the causes of inadequate water supply and brown-colored water. Brown pagkulay ng tubig na that their consumers experiencing. In a resolution authored by Councilor Israel Salanga, also requested Basiwa General Manager Mona Dia Hardin and Prime Water Branch Manager Jenny Monteclaro to include their plans and actions to address the problem in their report. So yan, hanggang sa January 16 na to, 2024, wala pa rin nangyari. So tingnan natin ito, January, anong petsa naman ito? January 19, 2024. GB Advocate, slums, nagagalit ng mga tao doon sa mga GB o mga sosyuhan ng Villar at saka Bacolod City Water District. So ito yan. So, yan, kung makita niyo yan, ay ang title ng istorya, GB Advocate Slums Basiwa Prime Water. Nilabas ito ng Visayan Daily Star. So, at least nakita ninyo ang problema na matindi. So, ngayon, ano ang pakita natin? Ngayon, ipakita ko sa inyo yung history ng Bacolod City Water District at sabihin niyo kung dapat ba na ibibigay sa prime water ni Villar yung paghahawak ng Bacolod City Water District. O ito, tingnan natin magkano ba kinita. Pag-usapan natin ang kinita ng Bacolod City Water District nung taon na ito. Ulitin natin. Yan, iangat ko ang report ng CUA. Yan, ang report ng CUA. Commission on Audit. Yan, ang report ng CUA, no? Sa report ng CUA, nakalagay 2009, ang kinita ng Bacolod City Water District na wala pa yung prime water ay 5,231,941. Noong 2010, kumita naging 33,846,000. Noong 2011, kumita ito ng 25,022,160 pesos. Noong 2012, kumita ito ng 16,188,553. So, yan po ang kinita ng Bacolod City Water District na wala pa yung prime water ni Villar. Tingnan naman natin ang 2014. So, ito naman.
So, 2014, kumita na ng 74 million ang Bacolod City Water District. So, dati 45, umangat na sa 74. At noong 2015, kumita ng 72 million. So, patuloy tayo. Ito, 2016, 2015. Natapos na ito, 2015. Ito. O, ito naman, 2016, kumita ng 143 million ang Bacolod City Water District. Noong 2017, kumita ng 131 million. So, kasunod. So, ito. Noong 2018, kumita ng 89 million. 2019, 101 million. So, titingnan natin ngayon. 2020 po nagsimula ang Bacolod City Water na sa ilalim ng Prime Water. Titingnan natin. Kasi June nagsimula. Ngayon ng 2020, ang nangyari, ito yung araw na pumasok ang ng Prime Water. Kalagitnaan, June sila pumasok. So kahit na ang nag-manage June at ang kinuha kagad ng Prime Water ang pagpatakbo ng Bacolod City Water, bumagsak ng 98 million ang kinita. Tapos, nung sa buong 2021 na sila nang humahawak, naging 33 million na mga kita. So, ganun po, makikita ninyo kung gaano kagaling itong Prime Water ni Villar. Ito ngayon, 2022. Sa 2022, ang kinita, dati 33 million ang kinita, ngayon naging 28 million. So itong problema natin ngayon para sa 2023, wala pang report ang kuha. Bakit kaya tinatago? So ngayon, 2024 ngayon. So ang ginawa sa San Jose del Monte, Bulacan ay matindi na yon. Ito ang ginawa sa Bacolod kaya nagrereklamo ng taga Bacolod. So ano ngayon ang gagawin natin? So ito ngayon po nakikita ninyo, pinapakita ko lamang ang kagahaman ng mga bilyar kung paano sila yumayaman. Pero sa nakita ko nito, habang nalugi ang Bacolod City Water District, kagaya sa San Jose del Monte Water District, habang nalulugi, ang ibang pera ay pinaikot nila sa kanilang bulsa. Ganun po ang nangyari dyan. So kaya kumikita taon-taon, bilyon-bilyon, buwan-buwan, bilyon-bilyon yung mga bilyar. Kaya kita mo ang bilis na umangat ang kanya, naging number 1, naging top 200 richest sa buong mundo. Ganun po ang ginawa ni Villar. So gayon, iboboto pa ba ninyo si Camille Villar dyan? Tumatakbo ngayon ng senador sa 2025? Hanggang dito lang muna tayo.
So anyway, sa kanyang action ngayon na hindi matibay, hindi siya nagagalit sa ginawa. At may nakita akong loophole, itatakil ko bukas yan sa ginagawa. Lumabag sila sa batas at dapat silang parusahan. So anyway, yan ang nakita. Bukas na natin talakay. Masakit lang ngipin ko ngayon eh. So yan lang, pinipilit ko lang ngayon. Alang-alang sa katotohanan ay may labas natin. Saka sabi ko nga, kaya natin to patatagin ang Republika ng Pilipinas. Okay? At isa lang ang pananaw namin ng mga bunyog katotohanan. So yan lamang po muna tayo ngayon at masakit ang ngipin ko. Kaya mag-ano muna ko, babatiin ko muna si Mayor Javi Benitez. Magandang gabi! Maayong gabi! Mayor Javi Benitez! Cynthia Villar! Manny Villar! Camille Villar! Mark Villar! Mga gahaman kayong lahat.